Humarap sa ikasampung pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom sa pamagitan ng Zoom platform si dating police officer na si Eduardo Asierto. Si Asierto ang nagsasabing may kaugnayan sa illegal drug operations ang mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim. Ayon kay Asierto, si dating Pangulong Duterte umano ang protektor ng sinasabi nitong drug lords. Dalawa rin umano sa kasamahan niya ang napahamak dahil sa kanyang expose. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lim. Paliwanag naman ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Chief Wilkins Villanueva, walang direktang ebidensya kay Michael Yang na mag-uugnay sa operasyon ng iligal na droga, dahilan upang hindi rin ito masampahan ng kaso. Bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Ayon kay Asierto, ilang taon na siyang nagtatago dahil sa kasong isinampa laban sa kanya at may bounty umanong ipinatong sa kanyang ulo dahil sa mga ulat na kanyang ginawa. Actually, kinasuhan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Samantala, hindi naman napigilan ni Jimmy Guban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, na mapaluha ng mapanood si Asierto sa pagdinig. Sa Senate hearing noong 2018, idinawit ni Guban si Asierto sa shipment ng magnetic lifters na may bilyong pisong halaga ng shabu sa Manila Port. Subalit sa Quadcom hearing noong Agosto, bumaliktad ito at iniuugnay naman kina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang shabu shipment. Ayon kay Guban, katulad ni Asierto, nalagasan din siya ng mga kasamahan. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa Customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa, lahat patayan. Tumanggi naman si Gubang sabihin kung sino ang tinutukoy niyang queen o reyna dahil sa umano'y seguridad ng kanyang pamilya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.